Kabayan, ang coconut scale insect o tinaguriang kokulisa ay isang uri ng peste sa halaman na ngayon lamang nasumpungan sa Pilipinas. Sa ngayoy malawakan ang ginagawang kampanya ng pamahalaan ukol dito, hindi lamang upang mapuksa ang mapanirang kulisap, kundi upang mapigilan ang pagkalat nito sa iba pang panig ng ating kapuluan na hindi pa nararating ng nasabing insekto. Ang itong Cocolisap or CSI ay ito po ay nagsimula sa 2 barangay sa Tanawan, Batangas. Noong 2010, na-report po ito sa Philippine Coconut Authority at pamula po nang na-report ito, 2011 po, may mga ron po tayong mga tinatawag nating mga mananaliksik na tiningnan ang kalagayan ng scale insect dito sa Tanawan. So, nung panahon pong yun, ang at paniniwala namin, ito ay isang endemic na species ng coconut scale insect na ito ay matagal nang narito sa Pilipinas. So, ginamitan na lang ng biological control at ito po ay pinagbawal din po sa Batangas ang pag-spray ng pesticide. Kaya po sa matagal na panahon, ang ginamit po natin ay ito pong cochin at saka po ito pong cochin ay isang coconut oil na bleach and refine at pag ito po na deodorize, ito na po yung pamprito natin. Ngayon po, sa panahong yon, nangailangan kami po na suporta sa pananaliksik dahil wala po tayong masyadong kaalaman ng panahon na yon kung bakit bigla ang outbreak ng scale insect na ito na hindi normal dito po sa tinatawag nating endemic na species na Aspergillus destructor. Going back to that endemic type of insect, the scale insect, sabi po ninyo, endemic to sa Pilipinas at halos hindi gumagalaw po ito. Hindi naman dormant, pero naroon siya. Bakit po masasabi natin na biglang-biglang nakapaminsala po ito sa ating niyugan samantalang matagal nang nasa bansa ito? Ito nga po ang ipinagtaka ng ating mga mananaliksik, lalo po ng mga taga-UPLB, na ito ay hindi normal behavior ng isang endemic na species. Nang sa panahon pong yon, tinulungan po kami ng PICARD at DOST dahil ng panahon po yon, ang PCA ay wala pong masyadong perahan o sabihin nating resources para sa mga basic researches. So doon po umayuda ang PICARD at binigyan po kami ng suporta para ma-pest mapping at nagkaroon po rin ng evaluation ng iba't ibang control measures at doon nagsimula po ang pananaliksik na ginawa para sa scale insect neto at kalinsabay po nito, nagbigay din po ang Department of Agriculture through Bureau of Agricultural Research ng konting pondo para ma-identify ano ba talaga ang species na ito dahil sa una po nagkamali ng identification ng akala ay Aspergillus destructor lang. Pero nung ito po ay magkaroon ng masusing pananaliksik ang UPLB, nalaman po sa huling parte ng 2013 at nung pong ma-confirm ng 2014 ng March through DNA markers na ito pala ay merong kasamang bagong species. So it's a mixed population ng scale insect at ito po nang nagkaroon ng outbreak dito sa ating mga lugar from Batangas, lumipat po sa Laguna at meron pong parte ngayon ng mga parte dito sa Quezon na nakikita na rin po at meron na po konting mga outbreak. At sa tulong po noong suporta ng PICARD na pest map natin, napo-project na po natin ngayon ang mga posibleng lugar na pwedeng bagsakan o pwedeng magkaroon na tayo ng preventive measures dahil po nakikita natin base doon sa pest mapping, based doon sa wind direction, yun po ang confirm na ng study na to, nakikita natin na pwede na tayo maging proactive rather than naging reactive tayo for a period of 2 years. Ano po itong bagong species na natuklasan po ninyo na talagang mas mapaminsala kaysa doon sa indigenous type? Ito po, base po sa pag-aaral nito pong aming kasamahan sa UPLB na si Dr. Barbara Kawili, ay ito po ay na-identify niya na may bago tayo. Ito po yung Aspergillus rigidus at base po sa record ng Aspergillus rigidus, ito lang po ay na-record sa isang isla sa Indonesia. Ito po yung Sangi Island. At meron din pong report
na ito ay unang nakita sa mangosteen, doon din po sa isla at doon lang po nagkaroon ng outbreak sa coconut as far as Aspidiotus rigidus is concerned. Mayroon pong mga apprehension at saka yung, well, haka-haka, kuro-kuro, na baka raw mutation ito ng local species natin. Mayroon bang batayan yan? Wala po tayong masasabi sa ngayon at siguro dito papasok na naman po ang suporta ng PICARD na magkaroon talaga ng tamang pananaliksik kasi po ang makakapagpatunay lang po ay science. Okay. Kung hindi po ito supported ng science, talaga po hindi po namin paniniwalaan dahil science lang po ang magpapaliwanag ng katotohanan. Okay, Ma'am Erlene, babalikan ko yung isang issue na binanggit nyo kanina, no? Pero I'd like to go back to PICARD. Ano po talaga ang pinakamahalagang role o papel na ginagampanan po ng PICARD ukol po sa nasabing insekto? Ang PICARD po ay lagi po kaming umaagapay sa mga science-based solution. So, nung pong nabanggit kanina ni Miss Erlene na kulang sila sa mga basic information in terms of how to address the problem ng Cocolizap. So, ang PICARD po ay talagang as overall R&D coordinator and funding institution, ay kami po ay nagbibigay ng masusing pananaliksik pa kung paano pa ma-enhance yung mga problema ng Cocolizap. So, ang PICARD po ay nagbigay ng pondo in terms of how are we going to address yung extent ng infestation. Nabanggit po kanina na ang mapping ay isa na binigyan ng solusyon kung kaano na ang nararating ng insekto o Cocolizap. Let me get some clarification. When you say mapping po, ano po talaga ang dapat pagkakaintindi ng ating pong mga ordinaryong tagapanood? So yung pong mapping, para pong ginamitan po ng GIS, may ground truthing sila, may mga tao sa baba na nagmo-monitor kung kaano ng kalayo ang nararating o napipinsala ng coconut scale insect. So yun po ay in-implement din ng Philippine Coconut Authority dahil sila po ang nangunguna sa pagsasaliksik kasama ang mga scientists ng UPLB kung kaano ng kalawig ang mga pinipinsala ng coconut scale insect. Isa lang po yun sa mapping. Na-mention po rin kanina, nagpondo rin kami kung ano ang magandang produkto ng chemical. Siyempre po, ang approach na hinahanap sa project ay integrated approach. Nauna lang pong tignan kung ano po ang unang chemical kasi po sa taas po ng infestation, hindi na nga po kaya ng mga kaibigang kulisap, though yun po ang unang ginawa nila dahil para po sa isang sakit sa katawan na naandyan lang siya localized pero nung dumami po, hindi na kaya ng basta alternative medicine. So yun po ay nakasinaliksik kung ano yung chemical na pwede na gamitin para mapababa ang population. Para pwede pong samahan pa ng ibang approach na biocon agent or organic oil-based spraying at pagtatalas din kasama yon. So yung po sama-samang sangkap na pag-address ng problema ay tinitingnan po ng R&D. Though meron pong sinabing kaibigang kulisap na merong Kylocorus, yung bang beetle, na gagawin ng PCA Alamina sa pagpadami, dahil magpopondo po kami ng upgrading ng facilities at titignan din talaga kung kaano kabilis kumain, ay ginagawa pa rin yun dahil ngayon po ay may na-identify pero research has to get in kasi po ay kaanong kalami ba talaga ang pwedeng kainin, kaanong katagal ang kanyang buhay. Pero ang immediate po, which is a best option to do this, is to release the biocon agent while doing research. Finally po, let's start from PICARD. Ano po ang nakikita niyo sa future natin dito? Sa totoo lang po, dahil sa pinagsama-sama na lakas. Is it bright, grim, bleak? There is a bright future for this. Okay. Dahil po ang mga scientists natin, masasabi kong magagaling naman po ang tumutulong. At ang commitment po ng PCA ngayon ay talagang, I think, more than 100%. Parang hindi na natutulog, miski po si Secretary Pangilinan mukhang hindi na natutulog. At ang Department of Science and Technology ay nagko-commit naman po kung ano po yung makakalap namin pondo pa para bigyan ang mga scientists natin
ay kailangan gawin namin dahil yan po ay nasa emergency mode tayo. Okay. What about on your side, Ma'am Erling? Okay, inaamin po natin na dito pong dumating yung problema, meron po wala po tayong kahandaan at marami pong kakulangan. At ngayon po, kailangan pong magkaisa. Ang importante po, magkaisa. At nagpapasalamat kami sa PICARD, Department of Science and Technology, kay Secretary Montejo, kay Yosek Guevara, na talaga po namang napaka-aktibo. At talaga pong hindi kami tinitigilan, kami ni na Joy, everyday talaga nadyan siya kahit po weekend. At of course, sa amin pong si Secretary Pangilinan, pag minsan nga sasabihin niya, hindi na ako nakakatulog at napapanaginipan ko na ang scale. Talaga po ito ang inuna niya. Among the agencies na na-under sa kanya, ito po ang inuna niya. Ako po, personally, nakikita ko po yung bright future kasi po nagtutulungan ang gobyerno, ang industriya, at ang aming pong administrator, ang bago pong kalalagay na administrator, ang maganda po ay talagang siya din naman po ay galing sa PCA before at siya po ay dating director ng Asia Pacific Coconut Communities, yung APCC. So malawak po ang kanyang kaalaman. So nakikita ko po sa pagsasama-sama ng local government, ng BPI, ng PICARD, at saka po ng industriya. Kasama po natin dito, hindi po natin kakalimutan ang private sector. Isa pong at higit sa lahat, ang ating pong hope, ang ating pag-asa ay ang magsasaka. Sila po ang frontliner. At ito nga po, dahil doon sa Farmers Field School, nakikita namin ang importante sa ganitong sitwasyon ay karunungan at kahandaan at yung tinatawag po nating commitment ng bawat isa. Kailangan po magkaisa, sama-samang sagipin ang industriya. Kabayan, sa ngayoy umiiral na ang isang kautusan mula sa ating pamahalaan, Executive Order 169, na naglalayong makabuo ng mga hakbang at solusyon upang maampat o makontrol ang pagkalat at pananalasa ng CSI, Coconut Scale Insect o Aspidiotus rigidus. Ito'y nagtatalaga sa Philippine Coconut Authority bilang pangunahing ahensya upang mabigyang kalutasan ang nasabing problema sa industriya ng niyog sa Pilipinas. At ito, kabayan, sa tulong ng iba pang ahensyang tulad ng UPLB, UP Diliman, at ng PICARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin.